sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa, no? Sa mga hindi natin nakita nung last Sunday. Happy New Year, no? Happy New Year sa ating lahat. So nagpapatuloy po tayo sa ating series on seeking the Bible for what it's worth, o yung bang pagsasaliksik sa Biblia sa kung ano ba ang halaga nito. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, merong purpose po yon. At yun ay upang makita natin ano ba yung halaga ng aking pagbabasa na ito. Noong nakaraang linggo, natutunan natin na ang isang halaga ng Biblia ay ang pagiging active at alive nito, o alive at active. Since it is alive and active, it is living and powerful. So it can lead us toward entering the eternal peace and rest that God has promised to give to those who trust in Him until the end. So dito sa mundong ito, di po ba kapag napapagod na tayo, gusto natin makapagpahinga. Pero after that rest, mapapagod na naman tayo. Manlulupaypay na naman. Pero ang rest o yung pahinga na ino-offer ng Diyos ay hindi na mawawala pa. Ngayong umaga, pag-aaralan po naman po natin ang isa pang halaga ng Biblia, ang strength at courage na naibibigay ng salita ng Diyos sa mga matiyagang nagsasaliksik, nagbabasa at nag-aaral ng nilalaman ng kasulatan. Alam niyo po, habang tayo ay nagbabasa, nagsasaliksik at nagmumuni-muni dito, pinag-aaralan natin iyon, hindi po natin siguro napapansin, mayroong kalakasan na naibibigay iyon sa atin. Little by little probably, pero tiyak na mayroong strength and courage na naidudulot iyon sa atin. Kaya po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. At sasaliksikin at pagmumuni-munihan natin ang mga talatang ito. Tayo pong lahat ay magsitayo as we show respect to the reading of God's Word. Magbabasa po ako from English Standard Version. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the lands of the Hittites, to the great sea toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their ancestors, fathers, to give them. Only be strong and be very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Last verse, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito po ang salita ng Panginoon at nawa ay napakinggan natin ito. Maaari na po tayong magsiupo. Kailangan ko po dito magbasa kasi medyo malabo na ang mata ko. So, getting older na. Kung ikaw po ay magsusulat ng isang libro, paano mo sisimula ng iyong aklat? So let's just try to imagine. Halimbawa, isa kang author, tapos magsusulat ka ng libro. Pinakaunang sasabihin mo, ano kaya?
what will be your, or what would be your opening line? No? Sa mga author po ng fairy tales, madalas ang opening line nila ay ano? Once upon a time, di ba? Basta pag once upon a time, fairy tales yan. Most probably. Sa mga classical novel naman, may mga opening line na nagsasabing, it was a day like any other. So, di ba? Parang inihahanda yung mga reader nila sa mangyayari. At kung historical account naman, madalas ang pangungusap na pambungad ay noong dekada 60 o kaya noong 1521, and you know na yung mga sasabihing detalye ng history. So, sa mga opening lines po na ito, iba-iba ang pamamaraan ng isang author kung paano niya ginagawa ang pambungad na pananalita ng kanyang aklat. Ngunit dito po sa Book of Joshua, na isang historical book, very unusual ang opening line nito. As you read it, nagsimula ito sa isang kamatayan. The book of Joshua is started with after the death of Moses. Very unusual. Now, sino ba si Moses? Sa mga hindi pa lubos na nakakakilala sa sikat na Bible character na ito, let me give you a simple description. Nang ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pang-aalipin ng mga taga-Ehipto, nakita ng Diyos ang pagmamalupit na ginagawa ng mga Ehipsyo sa kanila. So, bilang pagdinig ng Diyos sa kanilang mga pagdaing, tinawag niya ang isang kapwa nila Israelita sa lahi ni Levi na nagngangalang Moses. Mula sa isang burning bush na hindi natutupok, nag-aapoy siya pero hindi natutupok, nakipagharap ang Diyos kay Moses upang bigyan siya ng isang misyon. Ang misyon niya ay palayain ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at ihatid sila sa isang lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Let us remember ang background nito na sila ay nanirahan sa Ehipto dahil nandoon si Joseph na naging sikat noon. Pero nangamatay yung generation na iyon at wala nang nakakaalam sa kung anong nagawa ni Joseph. Pero habang naninirahan sa Ehipto ang mga Israelita, dumami sila ng dumami. So, pero wala silang sariling bayan nila. Wala silang masasabing ito ang lupain namin dahil nanirahan nga sila, nakipanirahan sila sa Ehipto. So, nagtakot. So, nangamba yung hari ng Ehipto na baka ma-overcome sila ng mga Israelites. So, pinagmalupitan sila at ginawang alipin. Now, tinawag nga ng Diyos si Moses upang ang bayan ng Diyos na ito na dumarami na ay ilalabas na nila doon sa Ehipto at dadalhin doon sa lupaing masasabing amin talaga ito. Ngunit sa plano na iyon ng Diyos na gagawin ni Moses, ayaw iyon ng hari. Ayaw niya dahil mawawalan ng manpower ang Ehipto. Sino ang magtatrabaho para sa kanila? Kaya ayaw niya. Hindi pwede. Ang ginawa ng hari, nagmatigas ang kanyang puso kahit ilang beses na kinausap siya ni Moses. Now, sa pamamagitan ni Moses, nagpadala si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ng 10 matitinding salot sa buong kaharian ng Ehipto habang iniingatan ang mga Israelita na hindi maapektuhan ng mga salot na iyon. Sa 10 salot na iyon, ang ika-10 ang pinakamatindi, kamatayan ng lahat ng panganay, mapahayop man o tao, bilang judgment ng God sa kanila. At sa pamamagitan din ni Moses, nilagyan ng Diyos ng proteksyon ang bawat sambahayan ng mga Israelita laban sa nagbabahay-bahay na mamumuksang anghel. Basta mayroong dugo doon sa hamba ng kanilang pinto, you are safe. Dahil dito, nakaligtas ang bayan ng Diyos at tuluyan na silang
pinaalis sa Ehipto. Ngunit, nang sila ay nagsimula ng maglakbay palabas ng Ehipto, nagbago na naman ng isip ang hari. Hinabol sila ng buong puwersa ng Ehipto, na isang bansang kilala bilang powerhouse pagdating sa pakikipagdigma. Ang dilema pa nila, ang tanging pinakamabilis na daan para makatakas sila ay kung makakatawid sila sa dagat, tinatawag na Red Sea. Pero paano nila gagawin iyon? Gayong wala naman silang malaking bangka at madami sila. Kaya't ang naglalakbay na bayan ng Diyos ay nalagay sa bingit ng matinding panganib. Ngunit sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya, hinati ni Moses ang dagat. Sa tuyo na base ng dagat, nakalakad ang buong Israelita habang nasa kaliwat kanan nila ay wall of waters. Kaya ligtas at malayang nakatawid ang mga Israelita at nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa lupaing ibibigay sa kanila ng Diyos. Sa kanilang paglalakbay, patiently and mightily ay pinangunahan ni Moses ang buong Israel. Sa pamamagitan ni Moses, natanggap ng mga Israelita ang mga kautusan ng Diyos bilang gabay. Maraming mga kinikilalang Diyos-Diyosan sa paligid nila at may kanya-kanya silang mga policies, rules kung paano siya sasambahin. Si Yahweh din ay nagbigay, ito ang tamang pamamaraan na masusunod ninyo ang kalooban ko. Nang sila ay mauhaw, halimbawa sa kanilang paglalakbay, ibinigay ng Diyos sa kanila ang inuming nagmula sa mapait na tubig, ngunit naging matamis. Uhaw na sila, pero hindi sila makainom kasi mapait yung tubig. So ginawa ng Diyos na matamis yung tubig sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay niya kay Moses. Nang sila ay magutom, sila ay binigyan ng isang pagkaing noon ay hindi pa kailanman nakita, ang mana. Iyon ang naging pagkain nila sa araw-araw. Hindi na nila kailangang magtrabaho, magbungkal o ano paman. Gigising na lang sila sa umaga, kukuha ng sapat para sa kanila sa araw na iyon, and then the next day, assured na meron ka uling makukuha. At nang sila ay maghanap naman ng karne, sawa na kami sa wafer na ito, parang wafer daw yung mana. Pinadalhan din sila ng mga pugo, quail, na maaari nilang katayin, iletsyon at kainin. Eba man ang lutong gagawin nila doon. Pinangunahan din sila ni Moses sa maraming tagumpay laban sa malalaki at mababangis na mga hukbong nakapaligid sa kanila. At sa maraming pagkakataon, iniligtas niya ang bayan ng Diyos mula sa tuluyang pagkalipol dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Diba? Mabasa po natin yung ilang beses silang nagreklamo sa Diyos. Lahat ng ito, mga kapatid, ay nagawa ni Moses hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Yahweh. Ngunit, bago pa man makapasok at masakop ng mga Israelita ang lupaing ibibigay sa kanila ni Yahweh, bago pa sila tuluyang makapanirahan doon, pumanaw na si Moses. So sa background na ito, masasabing ang sinumang hahalili kay Moses bilang leader ng mga Israelita at mangunguna sa kanila sa pagkamit ng lupaing ipinangako ng Diyos ay haharap sa isang napakalaki at napakabigat na responsibilidad. Alam po natin yan, di ba? When we are taking over a responsibility na sa tingin natin ay napakabigat, parang nag-aalangan tayong tanggapin. Sabi po doon sa unang dalawang talata ng ating text, after the death of Moses, the beginning of this book, presentation na ng main character. The servant, pinakilala mo na si Moses, the servant of the Lord. The Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses,
my servant is dead. This is real. Wala na si Moses. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Alam niyo po, ang lupang ipinangako ng Diyos, yung lupa ng mga Canaanites, Hittites, Jebusites, nandun lang sa kabila, Ilog Jordan na nandun lang sa kabila, yung lupain na yon. Sabihin, abot tanaw na lang nila. Pero kailangan nilang puntahan muna yung Jordan, na of course, pag-aari ng bansang ito. Ayon sa mga talatang ito na ating binasa, ang hahalili kay Moses ay walang iba kundi si Joshua. Siya ang pinili ng Diyos upang sumunod kay Moses sa pamumuno sa bayan ng Diyos. At ngayon, checking uli doon sa verses 1 and 2, mababasa po natin na nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang Diyos at si Joshua. Merong conversation dito. Ang conversation na ito between Joshua and God ay nangyayari at this portion ng book na ito. Now, as we try to meditate dun sa text na ito, ang isang magandang tanongin natin dito is, sino ang makikitang nagpasimula ng usapan? Who initiated this conversation? So, obvious as we read the two verses, ang Diyos. It was God who initiated this conversation. Nang pumanaw si Moses na hindi pa natutupad ang misyon niya, may isang mahalagang bagay ang kailangang magawa sa pagkakataong iyon. Ang makahanap ng someone na magte-take over ng misyon ni Moses. Kung hindi, magkakalatan lang ang mga Israelita. Kaya, kinausap ng Diyos si Joshua para i-commission ito. At ito po ang isang katotohanan na makikita natin tungkol sa Diyos. Ito yung kagandahan na as we read, study, and meditate on the Word of God, makikita po tayo ng mga truths dito. Ang isang katotohanan po na makita natin dito ay ang Diyos ay Diyos na nakikipag-usap. Hindi po siya nakaupo lang sa trono at nagmamasid. Siya ay Diyos na nagsasalita, nagpapahayag ng mensahe sa kanyang mga nilikha. Sa katunayan nga, sa pasimula pa lang, naroon na ang salita ng Diyos. At siya ang unang nangungusap sa atin. Ngunit ang mahalagang tanong ay, tayo ba ay palaging handang makinig sa salita niya? So as we continue sa ating text, sa verses 3 to 5, mababasa po natin na kasabay ng pagbibigay ng Diyos ng detalye tungkol sa lupaing kanilang patutunguhan, ito yung para magiging boundary ng inyong lupain, binigyan din ng Diyos si Joshua ng isang assurance at pangako. You will take over this land and I want you to know this. Ang sabi po sa verses 3 at 5, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Lahat ng malalakaran mo, sa'yo na yan. Claim it. Just as I promised to Moses. Then yung detail kung ano yung lupain na iyon. And then sa verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Magsisimula pa lang si Joshua na kuhanin yung lupaing ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ito na ang sinasabi sa kanya ng nagsasalita at nagpapahayag na Diyos. Napakaganda ng assurance at pangakong ito, hindi po ba? Kung tayo ang makakarinig ng assurance na ito, hindi ba natin mararamdaman yung excitement sa ating naririnig? Sapagkat ito ay isang pangakong
makapagpapagaan ng posibleng nabibigatang damdamin ni Joshua sa panahon na iyon. Dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang na sa kanyang balikat. Kakayanin ko ba ito? Pero bago pa man pumasok sa isip ni Joshua iyon o magkaroon siya ng mga something that magkukonvince sa kanya na hindi niya kaya, binigyan na siya ng assurance at promise ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba't isa rin itong magandang paalala sa atin? Kapag mayroong something o mission na ipinagkakatiwala ang Diyos sa kanyang mga lingkod, sa atin, na mga nananampalataya sa Kanya at naghahangad makapaglingkod sa Kanya, hindi niya kinakalimutang magbigay ng assurance at pangakong maaari nating mapanghawakan. Hindi po tayo gagawa ng something that God wanted us to do nang walang suporta na encouragement or assurance mula sa Diyos. Gaya po ng mababasa natin sa kasulatan. Sa panahon ng pamumuno ni Moses, naglingkod si Joshua bilang kanyang trusted aide at military commander. Sinabi naman yun ng author, Moses assistant. So nakita, dahil siya ay commander ni Moses, trusted aide pa, nakita ni Joshua kung paanong sinamahan ni Yahweh si Moses sa kanyang pamumuno sa buong Israel. Lahat ng mga karanasan ni Moses, nakikita ni Joshua yon. Kaya dahil doon, nakita niya kung paano nakapagtagumpay si Moses sa kabila ng iba't ibang kaharian at syudad na umatake sa kanila, sa kanilang journey. At ngayon, hindi lang niya yon nakikita. Tinitiyak ng Diyos kay Joshua na kung paanong sinamahan ni Yahweh si Moses, ganoon din niya sasamahan ang bagong talagang leader na ito. And most importantly, ang pangakong God will never leave him or forsake him, no matter what. I-consider mo ito, kapatid. Try to think about this. Kung pipili ka ng isang pangako ng Diyos na iyong panghahawakan habang ikaw ay nabubuhay, may I suggest na piliin mo ang isa sa mga magagandang pangako ng Diyos na ito. Ang tinutukoy ko ay ang pangakong, I will never leave you nor forsake you. Because this is a good assurance, a promise na pwede nating panghahawakan, na hindi tayo mag-aalala kung gaano man kabigat na pinagdaraanan natin. There is still assurance sa atin, nandyan pa rin ang Diyos. Nandyan pa rin siya. Meron lang siyang nais, iparanas, at ituro sa akin. Tandaan po natin ito. Kapag iningatan natin ang pangakong ito sa ating mga puso at patuloy itong panghahawakan, tiyak na malaki ang maitutulong nito sa atin habang tayo ay dumaraan sa anumang pagsubok o mahihirap na bagay o pangyayari sa atin. Dahil mayroon pa ba, mga kapatid, na mas hihigit na assurance kaysa sa malaman natin mula sa Panginoon na He is with us sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Which is better? Okay, my child, I will give you 1 billion today, bahala ka na sa buhay mo. Or, I will never leave you, nor forsake you, kahit wala kang 1 billion. You know the answer po. At mga kapatid, ito ang halaga ng salita ng Diyos. This is what we should seek from the Bible for what it is worth. The Word of God is not just living and powerful na natutunan natin last Sunday. Ito rin ay empowering at encouraging. Do you feel weak? The Word of God will empower you. Do you feel discouraged? The Word of God will encourage you. Mapapatunayan po natin itong
truth na sinasabi natin na ito mula sa pahayag ng Diyos kay Joshua sa verses 6 to 7. Ang sabi po doon, be strong and courageous. For you, this is the reason why I'm telling you to be strong and courageous. For you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Sa dalawang talata ito, makikita natin kung paanong pinalakas at pinatibay ng Diyos ang loob ni Joshua. Para bang tuwirang sinabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, I want you to be strong and courageous. Kailangang magpakatatag ni Joshua at tibayan ang kanyang loob sapagkat siya na, hindi na siya tumitingin kay Moses. Siya na ang mamumuno sa bayan ng Diyos, sa Israel, sa pagsakop ng lupaing ibibigay ng Diyos sa kanila ayon sa kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuto. Ang pagsakop na sinasabi po natin dito ay hindi yung when pagdating nila sa isang lupain, amin na ito. Kailangan pa nilang makibaka doon. Kailangan pa nilang agawin iyon. Doon sa mga gusto rin naman yung lupain na iyon. This is ours. Pero sabi ng Diyos, that is mine and I will give it to my people, to Israel. So ang pangakong ito, na ibibigay ng Diyos ang lupaing para sa kanyang bayan, ay hindi ngayon lamang nagsimula. Sa time na iyon. Nagsimula ito, maraming taon na ang nakalipas sa isang Hebreo na nagngangalang Abram. Sa Genesis 12, 1-3, mababasa po natin, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. At mula kay Abram, ang pangakong ito ay ipinasa kay Moses matapos ang maraming taon na mababasa natin sa Exodus 3:8. So I have come down to rescue them, the Israelites, from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. At ngayon nga, ang parehong pangako na ito ay ipinasa naman kay Joshua gaya ng mababasa natin sa verse 6 ng ating text. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Mga kapatid, ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa atin? Knowing that this promise of God kay Abram na ipinasa, umabot kay Moses, and then ipinasa din at nakarating kay Joshua. Ano ibig sabihin nito sa atin? Ibig po sabihin nito, dumaan man ito sa iba't ibang henerasyon, ang pangako ng Diyos ay walang expiration date. Matutupad ito hanggang sa ito ay maganap. Sinisigurado ng Diyos na anuman ang kanyang ipinahayag ay tiyak na mangyayari sa kanyang takdang panahon. At upang tulungan tayong makatawid at makarating sa katuparan ng kanyang pangako, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay palakasin at pasiglahin. How many times, alam po natin ito, today we are full of energy. The next day, we are down. This day, we are encouraged to do this. After a while, wala na tayong ganang gawin iyon. However, the Word of God empowers and encourages God's people to stand strong and move forward. The Word of God empowers and encourages God's people to stand strong
and then move forward. Gaya po ng nangyari kay Joshua, nang siya ay humalili sa pamumuno ni Moses, may malaking hamon doon sa pagbibigay sa kanya ng komisyon na iyon. May malaking hamon na agad siyang kinaharap o kakaharapin kasama ng buong bayan na kanyang pangungunuhan. Mabuti sana kung siya lang kaya niyang i-encourage ang sarili niya, but we are talking about many people, thousands of people na kanyang i-encourage them to go to battle and claim their land. Kailangan nilang tumawid sa ilog Jordan. I don't know kung anong plano nilang gagawin doon. Iikot ba sila or whatsoever. And then, haharapin nila ang formidable gate. Malalaki ang gate ng mga city noon. At great wall ng Jericho. Ang great wall na yun ay hindi lang mataas, makapal pa yun. At ilang layer pa yun, depende sa design ng kingdom. Kung hindi sila magiging handa, maaring hindi pa man sila nakakatawid ng Jordan, ay masalakay na sila at tuluyang malipol ng hukbo ng Jericho. Dahil syempre naman, kung ikaw ay isang bansa tapos parang merong something na nangyayari doon at base sa mga tactician mo, merong plano yon na lulusob sa atin, magre-ready na kagad sila. So kung iikot pa lang sila doon sa Jordan River, wala na. Nadiskartehan na sila ng kanilang kaaway. Pero upang hindi iyon mangyari, may sinabi ang Diyos kay Joshua para hindi siya panghinaan ng loob. Ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? Sa sumunod na talata sa verse 7, only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Itong good success na ito ay yung pag-claim nila sa kanilang pangako. Specifically, yung pag-claim nila para sa kanilang lupain. So upang magapi nila ang makapangyarihang lungsod ng Jericho, isa lamang ang kanilang kinakailangan. Ano po iyon? To be strong and courageous. Be strong and courageous. Ang strong na ito ay hindi sila magbubuhat ng barbell. Ang strong na ito ay be definite sa iyong conviction. Inutusan kita na sakupin ang lupain na iyon. Be strong sa conviction na iyon. Kukuhanin namin iyang lupain na yan, ipinako ng Diyos. Gaano man mukhang makapangyarihan ang kakaharapin nyo, sa conviction mo na yon, be strong sa bagay na yan. At courageous din. For whatever man challenges ang harapin mo, strong in conviction and courageous sa damdamin. Pero ang lakas at tapang na ito ay makikita hindi sa mukha, I'm strong and courageous. Ito ay makikita sa pagsunod. Bisan di ba? Are you strong and courageous? Yes, I am. Kayong lahat. Hindi nyo ako pwedeng maliitin. Pero ang tunay na strong and courageous, makikita yan sa pagiging obedient sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, kung mananatili lamang silang masunurin sa iniutos ng Diyos, kung hindi sila lilihis sa kaliwa o sa kanan, kundi itutuon ang kanilang paningin sa pagsunod ng kanyang salita, tiyak ang tagumpay sa pagkamit ng lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Gaano kadalas tayong pinanghihinaan ng loob dahil sa mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay? Hindi lang naman pagsubok o kalungkutan na dumarating. Yes, nanghihina ang loob po natin doon. Kasama po iyon. Pero many factors. Ang pinanghihinaan ako ng loob, probably iba din po ang pinanghihinaan ka ng loob. Pero gaano kadalas tayong dinudulutan ng mga bagay na iyon? Hindi ba't
Kung i-analyze po natin, kung pag-iisipan po natin, madalas ay nawawalan tayo ng lakas ng loob dahil hindi tayo nananatiling nakafocus sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Punong-puno po ng promises ang salita ng Diyos. Punong-puno ito ng mga katotohanan na kung paano kabuti ang Diyos. All of His characters we can discover here. All the truthfulness of His promises, makikita po natin dito. Pero minsan lang po talaga, because we lack of knowledge of what is in here, madali po tayong natatalo ng mga temptation, ng mga trials at problems. Pero tandaan po natin ito. The Word of God empowers those who seek it. Panghawakan po natin ito. The Word of God empowers those who seek it. Be strong in your conviction in believing this truth. Kapag binubuksan po natin ang ating Biblia para pagmuni-munihan at pag-aralan ito, lalo na at kapag ating tinutupad ang mga nasusulat dito, matutuklasan po natin na sa paglipas ng panahon, lalo tayong nagiging matatag at malakas. Try to test it. Try it. Try it. Na just be faithful in reading your Bible this year, and then try to differentiate who you are now at kung sino ka naging after you have become faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos. You will see the difference. Be strong in that conviction. There will be changes na mangyayari po sa iyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas at nagbibigay lakas ng loob sa atin. So, looking back dito sa ating text, para makatatag at mapalakas si Joshua, sinabi ng Diyos sa kanya in verse 8, the book of the law, the word of God, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Inulit-uli ng Diyos ito. At muli, makikita natin dito ang halaga ng salita ng Diyos. The Word of God encourages those who dwell in it. Take note of this truth. Kung pasyal-pasyal lang tayo sa salita ng Diyos, of course, yung encouragement sa atin, minsan nakakalimutan na natin. But if we dwell in it, kung manirahan tayo sa salita ng Diyos, kung doon na tayo mamuhay, makikita po natin that it is full of encouragement. Kung mapapansin po natin sa mundong ito, marami sa mga tao ang nangangarap ng masagana, masaya at maunlad na pamumuhay. Gusto rin po iyon ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon, di po ba? Pumunta ako dito sa lupa upang bigyan kayo ng isang buhay, ganap at kasiyasiya. Pero ang ginagawa ng tao, diretso kaagad sila sa pagkamit nito. Pero the way they claim it, marami sa kanila ng pinaglalaanan ng atensyon ng kanilang oras at panahon at lakas ay mga bagay na temporal at hindi pang matagalan. Kaya, sa pagdaan ng panahon, walang satisfaction at fulfillment siyang nararanasan. Try to sit down with a person and you will see a person lacking of satisfaction and fulfillment sa buhay niya, especially kung wala siyang time to read and meditate on the Word of God. Ang nangyayari lang sa buhay niya, isang cycle ng paulit-ulit na vices at greediness just to satisfy yung longing niya na hindi kailanman kayang i-fulfill ng mundong ito. Only the Word of God. Pero dito po,
sa ating text, binigyan ng Diyos si Joshua ng totoong kailangan niya upang magampanan at mapagtagumpayan niya ang kanyang tungkulin. At ang kailangan niyang iyon ay ang salita ng Diyos. I want you, Joshua, that this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night. Ito ang kailangan ni Joshua. Ang kailangan niya ay salita ng Diyos. Kailangan ni Joshua na matutunang mamuhay ayon sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos, doon makikita ang kalooban niya, ang karakter niya. It shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night. God is not talking about this. Pagkagising mo, magbasa ka. Bago ka matulog, magbasa ka. Lagi mo itong sabihin. Those are mga surface lang. Pero merong malalim na ibig sabihin ng Diyos dito. Ibig sabihin po ng Diyos, mahalaga na natili si Joshua sa salita ng Diyos habang siya ay nabubuhay. Lagi niyang hinahanap-hanap iyon. Lagi niyang pinag-iisipan iyon, ang salita ng Diyos. At kapag naipundar na ni Joshua ang kanyang buhay sa salita ng Diyos, at iyon ang naging pundasyon niya, makikita po niya ang resulta niyon. Ano yung resulta according din dito? You will make your way prosperous, and then you will have good success. Minsan, we want to be prosperous and successful, but we want God na ibagsak na lang yun sa atin. Pero sinasabi po dito ng God, you, Joshua, meron ka ring responsibility dito. Meron ka ring gagampanan. Meditate on my word. Don't let your heart makalimos sa aking salita. Then you will make your way prosperous. And you will have good success kung mamumuhay ka lang sa aking salita. And also, ang prosperity and good success po na tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi gaya ng prosperity at good success na iniisip ng mundong ito. It is more than just material prosperity and success, because those things can be forfeited and gone after a while. Of course, nandun ang provision ng Panginoon. He will provide for what we need sa lahat ng pangangailangan natin dito sa mundong ito. But we should not look lamang doon. We should look farther and deeper and way beyond those prosperity and success na tinutukoy ng Diyos. Sapagkat ito po ay isang kasaganaan at katagumpayan na pangwalang hanggan. Hindi po ba't napaka-encouraging nito, mga kapatid? That God wants you to be prosperous and successful. A kind of prosperity and success na hindi nawawala o nauubos. Kaya po, tunay, it is always encouraging to be reminded of the Word of God. Have I not commanded you? Ang tanong ng Diyos kay Joshua. Hindi ba't ako ang nagbigay sa iyo ng utos na ito? Ako ang bahala sa iyo. Just be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Brethren, if this is how God speaks, is there any reason for us to be afraid? Meron pa ba tayong maiisip na makapagdudulot sa atin ng takot? Now, listen to this. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Ito na po, mga kapatid,
ang komisyon ng Diyos sa panahon natin ngayon na dapat nating matupad. Na-fulfill na ni Joshua ang komisyon sa kanya ng Diyos. Nagkaroon na ng lupain ang mga Israelita. Bagat marami silang challenges pa kinaharap dahil hindi sila punong-puno at wholeheartedly subunod sa sinabi ng Diyos. But nevertheless, ibinigay pa rin ng Diyos ang ipinangako niya sa kanila. Pero ngayon, napag-aralan na natin si Joshua, nakita natin na from Abraham ipinasa kay Moses, and from Moses ipinasa kay Joshua. Now, ipinapasa naman ng Diyos sa atin ang isang komisyon. Ikaw na ngayon, kapatid. Pinag-aralan natin si Joshua, pero ikaw naman ngayon, make disciples. Are you afraid? Sabi ng Diyos, be strong and courageous. Dahil kahit lumipas na ang maraming taon, nananatili pa rin ang pangako ng salita ng Diyos, ang pangako na kasama sa kanyang komisyon, kahit maging hanggang ngayon. Dahil sinabi rin dyan ng Panginoong Jesus, surely I am with you always to the very end of the age. Magre-echo po ito sa narinig natin sa sinabi ng Diyos sa kanila, I will never leave you nor forsake you. At naririnig naman natin ito ngayon sa ating Panginoong Jesus. Surely, I am with you to the very end of the age. Kaya nga po, tunay, the Word of God empowers and encourages. At muli, habang tapat nating hinahanap ang Biblia for what it is worth, at natutuklasan natin na ito ay nagpapalakas at nagbibigay lakas ng loob, magkakaroon pa ba tayo ng dahilan upang mag-alinlangan sa pagtupad ng kanyang mga iniutos? Wala na po. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay to be strong and courageous until the end. Hanggang sa ang lahat ng kanyang ipinag-utos ay ating ganap na matupad. And we will then receive our eternal prosperity and success by the grace of God and for His glory. It will be yours, kapatid. Just fulfill your commission and you will see that God is with you as you stay strong and courageous. God bless us all. Patuloy nawa tayong palakasin ng mayamang salita ng Panginoon.